Magandang araw, class! Ikinagagalak ko rin kayong makita bago tayo formal na dumako sa ating bagong paksang tatalakayin ay magkakaroon muna ako ng ilang katanungan. Ano nga ba ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Yes, Edmond? Mahusay. Ito ay patungkol sa ebolusyong kultural ng Asya. Ano ang yugtong naganap sa ebolusyong kultural ng Asya? Yes, Sunshine? Mahusay. Paleolitiko, Mesolitiko, at Neolitiko. Ano pa ang naganap noong panahon ng ebolusyon? Yes, DJ? Pagtuklas ng apoy, mahusay. Anong yugto ito natuklasan? Paleolitiko, mahusay. Batid kong nakinig kayo sa ating talakayin noong nakaraang araw. Ngayon naman, bago tayo magtungo sa ating bagong paksang tatalakayin, ay magkakaroon muna kayo ng paunang gawain. Ngayon, hahatiin ko ang klase sa dalawa. Ito ang Group 1 at ito ang Group 2. Makinig muna kayo para sa panto. Merong mga napira-pirasong papel dito na inyong bubuuin. Ito ay mga larawan. Ngayon, pagkatapos nyo mabuo ang mga nasa loob ng folder, ay magkakaroon ng tig-isang representante ang bawat grupo at pupunta dito sa harapan upang sabihin kung ano ang kanilang nabuong larawan. Maliwanag ba? Mahusay. Meron lamang kayong 3 minuto para buuin ang mga larawan na nasa loob ng folder. Ngayon, maaari na kayong magsimula. Tapos na ba? Mahusay. Group 1. Ano ang inyong nabuong larawan? Ito ay patungkol sa paghahanap ng trabaho. Mahusay. Sa group 2 naman, ito naman ay nawalan ng trabaho at pangangailangan ng trabaho. Mahusay. Base sa inyong ginawang paunang gawain, ano sa tingin niyo ang ating magiging bagong paksa ngayong araw? Mahusay. Patungkol ito sa trabaho. Dahil ang ating paksang talakayin ay patungkol sa underemployment. Pag sinabing unemployment, ang ibig sabihin nito ay walang trabaho. Unemployment, ito ay ang sitwasyon kung saan ang mga manggagawa ay walang mapasukang trabaho. Sa tingin nyo, bakit kaya walang mapasukang trabaho ang ibang mamamayan? Yes, Anne? Mahusay. Dahil sa kakulangan ng edukasyon. Ano pa? Mahusay. Dahil walang experience. Mahusay. Yes, Alec? Mahusay. Dahil sa mataas yung standard o yung qualification ng company na kanilang pinag-a-applyan. Ngayon naman, lumako tayo sa underemployment. May trabaho, ngunit hindi angkop sa kanyang tinapos na kurso. Halimbawa, ako, guro, pero hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Ngayon, maghahanap ako ng ibang trabaho at ang aking napasukang trabaho ay isang manager. Manager ako sa, manager ako sa isang fast food.
Ganun yung underemployment. Naintindihan ba, class? Mahusay. Ngayon naman, tumakot naman tayo sa mga uri ng unemployment. Una dyan, ang frictional o paglipat sa ibang trabaho. Bakit sa tingin nyo may mga tao na meron ng trabaho, maganda na yung trabaho nila, pero nakukuha pa rin nilang lumipat sa ibang trabaho? Yes, Danica. Yes, pwede. Dahil sa maliit o mababang pasahod. Ano pa? Yes, Edmond? Mahusay dahil sa mga ugali ng katrabaho nila. Hindi nila kasundo. Next naman ay cyclical o nagaganap ito kapag crisis ang ekonomiya. Halimbawa na lang dyan ay ang company, kunyari ako, meron akong company, pero dahil matumal ang kita ng company, magsasara na lang yung company na yun at yung mga trabahador o yung mga empleyado is mawawala na ng trabaho. Next naman ay ang seasonal, bunga ng pagbabago ng panahon o okasyon. Halimbawa nito, class, ay ang pagka-December na. Diba? Pag December, may bonus, may 13 months. So, ibig sabihin, maraming pera ang mga tao. Ibig sabihin, mamimili sila. Ngayon, ako na may-ari ng isang company, mag-hire ako ngayon ng maraming tao dahil kailangan ko ng maraming katulungan dahil nga sa marami ang bumili. Halimbawa na lang dyan ay sa mall. Diba? May mga customer na maraming bibilhin. So, kailangan yun talaga. Maraming taong nandoon sa isang shop dahil baka manakawan, yung mga ganon. Pero kadalasan, sa seasonal na ito, ang empleyado lamang ay nagtatagal ng 3 buwan, 4 na buwan, or 6 na buwan lamang. Naintindihan ba ang frictional, cyclical, at seasonal, class? Ano na nga ulit ang frictional? Yes, Ira? Mahusay. Paglipat sa ibang trabaho. At ang pang-apat naman, pinakahuli sa mga uri ng unemployment ay ang structural. Nawalan ng trabaho, bunga ng pagliit ng industriya, sanhi ng makabagong teknolohiya. For example, dito, class, diba? Dati, wala pa namang reaper. So, mano yung pag-ani nila sa palay. Pero ngayon, dahil may technology na, mas napapadali na yung pag-ani ng palay, ginagamitan nila ito ng teknolohiya. Ngayon, yung mga tao na dating nagagapas, nawalan na ng trabaho. Naiintindihan ba, class? Mahusay. Sabi pa dito, makabagong teknolohiya at pagbabago ng panlasa ng consumer. Kadalasan kasi, di ba, class? May mga company na hindi nagtatagal yung kanilang company dahil nga nagbabago yung panlasa ng mga customer. Ibig sabihin, uso ngayon, pero kinabukasan, hindi na uso. So, ganun yung ibig sabihin ng structural. Hindi siya nagtatagal. Susunod naman ay ang epekto ng kawalan ng trabaho. Una na dyan, tumitinding kahirapan. Bakit kaya tumitindi ang kahirapan pagka unemployment ang marami sa ating mamamayan? Yes, Jerica? Mahusay. Tumitindi yung kahirapan pagka walang trabaho kasi may mga nagkakasakit, diba? May mga kulang sa pagkain, sa nutrisyon, mga gano'n. Pangalawa naman ay mental health o kalusugan. Naapektuhan ang mental health at kalusugan ng mga tao kapag mahirap or
nasa kahirapan sila. Kasi syempre, pag gutom ka, hindi ka naman nakakapag-isip ng maayos, tama? At pangatlo naman ay ang mabagal na pag-unlad ng bansa. Kapag maraming walang trabaho is indikasyon yun na ang pag-unlad ng bansa ay mabagal. Ibig sabihin, mas marami yung walang trabaho kesa may trabaho. Susunod naman ay dumarami ang kaso ng krimen. Bakit kaya dumarami ang kaso ng krimen kapag unemployment ang isang tao? Yes, mahusay. Kasi dahil wala silang mahanap o mapasokang trabaho, mas pinipili na lang nilang gumawa ng masama. Dahil yun ang alam nilang mapapadali yung pagkuha or paghanap ng pera. Meron dyan magnanakaw, snatcher, o diba? Pag nag-snatch ka, ibenta mo yung cellphone or yung gamit na nanakaw mo. Yung iba naman, pumapatay para lang sa pera. Panglima naman ay nagpupunta sa ibang bansa. Siyempre, pag wala kang napasukang trabaho dito sa Pilipinas, saan ka pupunta? Siyempre, maghahanap ka ng ibang paraan para magkaroon ng trabaho. And also, para na rin mas malaki yung kita at makatulong sa pamilya. Maliwanag ba, class? Mahusay. Ngayon naman, dahil naulawaan nyo ng ating paksang tinalakay ngayon, ay magkakaroon naman kayo ng quiz. Maglabas lamang kayo ng inyong panila. At bibigyan ko na lamang kayo ng inyong papel na susulatan. Meron lamang kayo 7 minuto para tapusin ang inyong pagsusulit. Maliwanag ba? Handa na ba ang lahat? Para sa unang tanong, nawawalan ng trabaho bunga sa pagliit ng industriya sanhi ng makabagong teknolohiya at pagbabago ng panlasa ng consumer. Uulitin ko, nawalan ng trabaho bunga ng pagliit ng industriya sanhi ng makabagong teknolohiya at pagbabago ng panlasa ng consumer. Pangalawa naman, sitwasyon kung saan ang mga manggagawa ay walang mapasukang trabaho. Uulitin ko, sitwasyon kung saan ang mga manggagawa ay walang mapasukang trabaho. Pangatlo, may trabaho ngunit hindi angkop sa kanyang tinapos na kurso. May trabaho ngunit hindi angkop sa kanyang tinapos na kurso. Pang-apat, ibigay 4, 5, 6, 7, 8. Ibigay ang 5 epekto ng kawalan ng trabaho. Ibigay ang mga epekto ng kawalan ng trabaho. Eight, 9, 10, magbigay ng uri ng unemployment. Magbigay ng 3 uri ng unemployment. Tapos na ba? Mahusay. Pakipasa na lamang ang papel paharap.
para sa inyong takdang aralin na ipapasa bukas. Basahin ang susunod na bago nating tatalakayin sa pahina 25, 26 at 27. Patungkol ito sa inflasyon. Maliwanag ba, class? Mahusay. Yan lamang sa ngayong araw. Paalam, class.